Magandang umaga po muli sa ating lahat. Kung nasa inyo po yung mga Biblia, buksan po natin ito. Kailang English, okay lang po bang English ang basahin ko? Ang ating pong magiging teksto ngayong umaga ay sa aklat po ng 1 John. 1 John chapter 2, verse 1 to 6 po ang ating magiging talatang na bubulayin ngayong umaga. 1 John chapter 2, verse 1 to 6. Samahan niyo po ako sa ating pong pagbasa. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. And by this we know that we have come to know Him. If we keep His commandments, whoever says, I know Him, but does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps His word in Him, truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in Him. Whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. Tayo po ay manalangin sandali. Muli aming Diyos na banal at mapagpala, kami po'y lumalapit, humihingi po ng awa, humihingi po ng biyaya at ng iyong banal na Espiritu na gumabay po sa amin at mangusap ka po sa kapangyarihan ng iyong salita. Nananalig po kami, Panginoon, na Ikaw po ang magliligtas. Sa pangalan po ni Kristo ang Panginoon. Amen. Ang pangunahin pong ang title po ng ating pagbubulay ngayong umaga, ganito po ang binigay kong title sa kanya. True knowledge leads to obedience. Ang tunay na pagkilala ay may pagsunod. At ang magiging pangunahing tema natin ngayong umaga ay ganito. Professing to know Christ while refusing to follow His commandments is an empty pretense that will never bring us closer to God. Ang paghahayag ng pagkilala kay Kristo, ngunit walang pagnanais na sumunod sa Kanyang mga ipinag-uutos, ay isang pagkukunwari na hindi kailanman maglalapit sa atin sa Diyos. Para po sa ating kaalaman, ito pong unang sulat ni Juan, ay ito po ay itinuturing na sinulat po ni Apostle John, Apostle Juan. At unang-una, pag ito po ay binasa nyo, mapapansin nyo po yung kanyang style at yung kanyang theme ay closely related doon sa Gospel of John, doon sa Ebanghelyo ni John. Na nagsasabi na bilang ebidensya na ito nga ay sinulat ni Apostle John. At sabi po nila ay ito ay sinulat around 85 or 95 CE o Common Era. At ito po, ayon po sa tradisyon, itong si Apostle John, nung siya ay matanda na, siya ay tumigil doon sa Ephesus. Kung hindi po natin alam, ito pong Ephesus, ito po ay nasa Asia Minor. Asia Minor in the modern day ay sa bansa po ng Turkey. Yung pag nababasa mo nyo po, pag halimbawa may binabasa kayong Asia Minor, ito po ay Turkey. At kung kaya ito ay pinaniniwalaan na sinulat po ni Apostle John doon sa mga mananampalataya noon doon sa Ephesus. Mananampalataya po yung pinatutungkulan nito. At ito ay kitang-kita po doon sa binasa natin kanina, tinatawag po sila ni Apostle John na little children or my beloved. At kung babasahin po natin yung unang kabanata, makikita po natin doon kung paano present ni Apostle John yung kanyang authority as an apostle. At ang sinasabi niya rito ay siya ay eyewitness ng mga nangyari patungkol sa Panginoon at siya ay nagpapatutuo kung paano naging Mesiyas o the Savior ang ating Panginoon. Pero ang hindi natin siguro alam, ito pong
sulat na ito ay sinulat ni Apostle John dahil mayroon po siyang ina-address na problema doon sa iglesia sa Ephesus. Meron po kasing may mga maling tagapagturo doon sa Ephesus at meron silang pagkakahati-hati. Meron po kasi nagtuturo doon na ang Panginoon daw na Jesus ay hindi maaring siya yung Savior because siya ay naging tao. Kasi itong mga nagtuturo na ito, yung pong tinatawag na Gnostics. Hindi ko po alam kung narinig nyo po yan. Yung mga Gnostics po ito, itong pong mga Gnostics ay naniniwala na everything that's yung divine is spiritual at yung material is mga material o mga nandito sa lupa ay sabi nila ay marumi. Kung kaya sila ay naniniwala na hindi sila maaring nagkatawang-tawang Diyos sapagkat a divine God cannot mix with something that is sabihin na natin na defiled because it's part ng material world. So yun ang ina-address po dito ni Apostle John. So yung konteksto nung pagsulat niya nitong ng unang sulat niya na ito para doon sa mga taga-Epeso. At itong mga taong ito ay kung babasahin po natin sa verse 5 to 6 ng chapter 1 ay marami po silang mga false claim na sinasabi nila na sila ay they have fellowship with God kasi sila ay namumuhay sa liwanag. Kung kaya sila ay nasa liwanag. At at sinasabi din nila na they have this misguided claim that because they have fellowship with God, sila ay wala ng kasalanan. So ito yung mga tao na ito yung pinatutungkulan dito, Pero napakaraming prinsipyo na makikita natin sa ating mga mananampalataya ngayon dito sa pag-address kung paano sinagot ni Juan ang mga taong ito doon sa kanilang mga katuruan. Unang-una, sinasabi niya doon kung sinasabi niyo kayo ay may fellowship sa Panginoon at kayo'y patuloy na namumuhay sa kadiliman, ay kayo ay hindi nagsasabi ng totoo. If you walk in the light, God is light. And there is no darkness in God. Ano pag sinabi po pag binabasa po natin sa Biblia, pag sinabing kadiliman o darkness, iyan ay pinapatungkol sa kasalanan. Hindi ba? So sabi niya, kung totoo na kayo ay nasa Panginoon at kayo namumuhay sa liwanag, ay dapat kayo ay hindi nabubuhay sa kadiliman. So, yun ang unang challenge niya doon, yung pagsagot niya dito sa mga maling katuruan na ito. Na ito ay nagpapaalala din sa atin. As believers, as Christians who claim na tayo ngayon ay nasa liwanag na, tayo ba ay nagpapatuloy pa rin sa buhay na may makasalanan? So yun ang isang doon, ang isang ina-address niya. Ngayon, dito naman pagdating dito sa chapter 2, ay pagpapatuloy niya yung pagsagot dito sa mga false teacher na ito. Dito naman sa chapter 2, kung mababasa nyo, sila naman ay nagkiklaim that they know God. Pero bago yon ay meron siyang konting narrative na kung saan ay pinaalala niya kasi nga doon sa pag sinabi na doon sa unang mga talata, doon sa chapter 1, na sinabi niya, doon sa sinagot niya yung mga tao na yon na nagsasabi na sila ay namumuhay with fellowship with God at wala silang mga kasalanan, sinasabi niya, that's a lie. At sinasabi din niya na bagamat tayo ay walang pinatawad na ng ating Panginoon, tayo ay dapat ding mamuhay sa katotohanan at dapat mamuhay at sumunod doon sa kanyang ipinag-uutos. So,
medyo, yung po palang mga sinasabi dito ni Apostle John ay may hugot, ano? Hindi lang, if you claim, kasi kung babalikan po natin yung ano, sabi niya dito, ano? Sa verse, if we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, we lie. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Doon yung sa ano, sa verse 5 po yun, verse 6, saka sa verse 8 ng chapter 1. So dito naman sa atin, makikita natin doon sa huli, ay unang in-address niya, sabi niya, "My little children, I'm writing this thing to you so that you may not sin." Na pinapaalala niya, bagamat tayo ay pinatawad na ng Panginoon, ay nandun pa rin ang ating pagkakasala. Hindi ba? At dahil dito, ipinaalala niya, sinasabi niya, which will be our first point, Christ's atoning sacrifice not only paid the penalty we deserve for our sins, but also gave us the grace to say no to sin and to obey His commandment. Ang sakripisyo ni Kristo sa krus, hindi lamang nagbayad ng parusang nararapat na sana ay para sa atin. Ipinagkaloob din ito ang biyayang nagbibigay sa atin ng kakayahang tumalikod sa kasalanan at masunuring sumunod sa utos ng Panginoon. Sabi niya, He wrote this so that you may not sin. Ang ibig sabihin, ang implikasyon noon, kailangan tayong sumunod, pero may mga pagkakataon tayo na nahuhulog. Hindi po ba? At ang sabi niya rito, mayroong tayong advocate. Kung dumating yung pagkakataon tayong hindi nakasunod at tayo nahulog sa tukso, mayroong tayong kapatawaran dahil unang-una mayroong tayong advocate doon sa langit. At yan ang ating Panginoong Jesus. Ang ginamit pong pananalita diyan sa salita pong Griego ay paraklete. At yung paraklete na yan o yung advocate na yan ay pareha pong pananalita na ginamit ng ating Panginoong Jesus doon sa John chapter 14 verse 16 na kung saan ang pinatutungkulan naman niya ay ang banal na Espiritu. Sabi niya doon sa John chapter 14:16, "And I will ask the Father, and He will give you another helper, another advocate to be with you forever." So, ang ating Panginoon, nung Siya ay umakyat sa langit, di ba? Nung Siya ay nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Ama. Hindi ba? Anong ginagawa ng ating Panginoong Hesus ngayon? Siya ang ating punong pari. Siya ang ating punong pari na nag-advocate. Legal term po yan. Advocate. Parang abogado. Sa harap ng Ama. Upang tayo ay palaging maging katanggap-tanggap sa Ama. Sapagkat alam natin, sinasabi dito ni Juan, kailangan tayong sumunod, pero pag tayo hindi nakasunod, kailangan nating bumalik sa Panginoon at sa ating pagbalik sa Panginoon na mayroon tayong kapatawaran dahil unang-una mayroon tayong abogado doon sa langit. At pangalawa, mayroon tayong advocate dito sa lupa. At ang advocate natin dito sa lupa, di ba, sino? Ang banal na Espiritu. So, sa langit meron, dito sa lupa meron pa rin. Nakikita niyo ba yung biyaya ng ating Panginoon? Nung tayo ay, balikan natin, nung nilikha si Adan at si Eva, alam niyo po ba, perfecto sila? Perfect means wala silang kasalanan. Perfect means kaya nilang sumunod doon sa kautusan ng Diyos ng perfecto. Pero nung sila ay nagkasala, ano pong nangyari? Nawala. Nahiwalay sila sa Diyos. Diba? Kaya sila pinalayas doon sa Hardin ng Eden. That is to signify separation. Because the Holy God cannot be with the simple man. Pero ano pa ang nangyari? Doon sa pagkahiwalay, dahil doon sa pagkakasala, ay nawala ang kakayanan nilang bumalik sa Diyos. Hindi na sila pwedeng bumalik sa Diyos.
sa kanilang kakayanan. Dahil, di ba, doon sa Harden, binantayan ng anghel, ng seraphim, so that they cannot go back. At yan, pero ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na pinagkaloob niya ang ating Panginoon. Di ba? Kasi kailangan natin dito sinasabi niya, doon sa verse, kung babasahin natin po, sabi doon, but anyone that sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous, and He is the atoning sacrifice for our sin. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang ating pong Diyos na banal ay hindi kailanman pipikit sa kasalanan. Lahat po ng kasalanan pagbabayaran. At dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, alam natin ang ating Panginoong Hesus ang nagbayad ng nararapat sa atin. Yung po ibig sabihin ng atonement. Atonement is to satisfy the requirement na hinihingi ng kautusan. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ang kasalanan. The Lord Jesus did all of that. Alam niyo po ba yon? Ang kanyang pagkabuhay. Pag sinabi nating ebanghelyo, pag sinabi po nating ebanghelyo, it's the whole Christ event. Yung kanyang pagkapanganakan, pagkabuhay ng walang kasalanan, pagdurusa doon sa krus, pagkamatay at muling pagkabuhay. Those are all important or significant part. Hindi po pwedeng, kaya siya nagkatawang tao kasi kailangan dumanak ang dugo niya. A spirit, God is a spirit, sabi. Di ba? A spirit cannot bleed. So, kailangan magkatawang-tawang Diyos. Pero, hindi lang siya naging tao, nabuhay siya na walang kasalanan. That's so important. Kasi kung ang ating Panginoon ay nabuhay at siya ay katulad nating nagkasala, His sacrifice in the cross doesn't mean anything. Walang saysay. Kasi walang pinag-iba yan doon sa mga nagpapapako sa krus. Kahit ngayon, di ba, meron? Pero siya, ang ating Panginoon, ay namuhay na walang kasalanan. So siya ay busilak. So His sacrifice is acceptable doon sa krus. Kung kaya siya, yung ating pananampalataya, ang biyaya nito sa atin, binayaran niya yung hinihingi ng kautusan, at the same time, ay pinalaya niya tayo sa kukunang kasalanan. Alam niyo po ba yon? Kung wala po tayo kay Kristo, aminin po natin at hindi, sumang-ayon man po tayo at hindi, tayo po ay alipin ng kasalanan. At dahil tayo alipin ng kasalanan, tayo ay kaaway ng Diyos. Kung kaya, kahit anong gawin natin, kahit tayo magpapako sa krus, kahit mamatay tayo doon sa krus, bilang alay upang makipagkasundo sa Diyos, hindi po tayo magiging katanggap-tanggap. Sapagkat yung ating alay ay may bahid. Ang tanging katanggap-tanggap ay ang alay ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat yung sa Kanya lamang ang talagang perpektong alay. Na kung saan dumanak ang dugo para sa kapatawaran ng kasalanan. At siya'y nabuhay na muli. Na ibig sabihin, binigyan niya tayo ng victory. Victory over what? Over sin. Victory over the enemy. So, hindi lang nagbayad, hindi lang binayaran yung ating pagkakautang, binigyan pa tayo ng kakayanan na sumunod. At higit pa doon, dahil minsan, natitisod pa rin tayo, bagamat meron na tayong kakayanang sumunod, ay binigyan pa rin tayo ng abogado.
dito sa lupa at doon sa langit upang mamagitan sa atin palagi. So every time na tayo ay mahuhulog. Napakagandang di ba? Ano po yung challenge na binibigay niya sa atin? Ano yung alam mo to? Ano yung binibigay na hamon niyan sa atin? Yung pagsunod natin sa Panginoon, hindi optional. Wala tayong dahilan para hindi makasunod. Hindi ba? Kung noon dati, tubog tayo sa kasalanan at alipin tayo, hindi tayo makakaindi. Pero nung tayo pinalaya ng Diyos at binigyan ng victory, mayroon tayong responsibilidad kasama doon sa hinihingi sa atin ng Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang kalooban. Hindi ba? Yun ang unang-unang challenge. At kung wala pa po tayo kay Kristo, hindi lang tayo alipin ng kasalanan. Patay rin tayo dahil sa kasalanan. Kaya nga kailangan nating di ba sabi ng Panginoon kay Nicodemus, unless you're born again, you cannot see the kingdom of God. Kasi kung wala pa po tayo sa Panginoon, sa Jesus, tayo ay patay sa kasalanan. Kailangan tayong bigyan ng bagong puso, bigyan ng bagong buhay upang magkaroon tayo ng pangunawa. Ang patay ay hindi po nakakaintindi. Sabi nga ng di ba? Anything about spiritual ay hindi naiintindihan ng isang wala kay Kristo. Kailangan natin ng banal na Espiritu upang maintindihan natin ang mga bagay na espiritual. At paano napupunta sa atin ang banal na Espiritu? Sa pamamagitan ng pananampalataya. By grace through faith. Kinikilala natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus. At tayo sumusunod sa Kanyang kalooban. At ito po yung binibigyan din dito ni Apostle John. A true knowledge of God always result in wholehearted obedience. Ang tunay na pagkilala sa Diyos ay buong puso at walang pasubaling sumusunod. So, doon sa verse 3 po, And by this we know, at sa ganito inalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang Kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa Kanya. Pwede bang alam natin ang katotohanan pero hindi tayo sumusunod? Pwede bang alam natin ang Ebanghelyo kung paano maligtas? Na ang kaligtasan lamang ay na kay Jesus. Pwede natin bang masabi yan ng maliwanag? And yet, nandun pa rin tayo sa kadiliman. Pwede po ba yun? Ay, paano natin malalaman na tayo nasa liwanag na? Alam na natin ang katotohanan. Alam na natin na ang kaligtasan ay tanging kay Jesus lamang sapagkat siya lamang ang pangalan na pinagkaloob mula sa langit na kung saan tayo makakasumpong ng kaligtasan. At sino mang manampalataya sa Kanya, ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Hindi ba? Pero, paano mo na malalamang nasa liwanag ka na? Ikaw ba ay nananatili sa buhay na makasalanan? Binago ka na ba? O nagpapatuloy ka pa rin sa dati? Ito ang tinuturo sa atin ni Apostle John. Those who know God ay namumuhay sa liwanag na ang ibig sabihin sumusunod
sa ating Panginoon. You may know everything. Ang dami pong theologian. Ang dami pong commentary na sinulat ng mga theologian. Pero mga theologian na yun, hindi mga Kristiyano. They are helpful sa amin na nagbabasa at nag-aaral dahil may truth naman yung sinasabi nila, pero it's not helpful to themselves because they are damned themselves. Kasi sila mismo, although they wrote factual, hindi nila pinamumuhay o hindi sila nabubuhay sa liwanag. Ito naman yung hamon sa atin. Tayo mga mananampalataya. Namubuhay ba tayo? Sumusunod po ba tayo? At kung ikay mananampalataya na, lumalago ka ba naman? May pagbabago ba? May pagtalikod ba? O nandun ka pa rin? Kasi kung hindi nabago, kung sinasabi natin, ang sinasabi sa atin ni Juan dito, whoever says, I come to know Him, but does not obey His commandment, is a liar. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Very plain. Yung sinasabi ni Juan dito. Sumusunod dahil alkilala na natin ang Panginoon. Sumusunod hindi dahil ini-earn natin ang ating kaligtasan. Sumusunod dahil tayo ay nasa liwanag na. Yun ang ano doon, no? Napakalaga nito, no? Alam mo, ang isang naging bunga ng kasalanan sa atin, lahat ng ating pagkatao ay na-defile. Alam niyo po ba yon? Dahil nung nagkasala na tayo, yung unang tao, minananatin na yung kasalanan. Tinatawag natin, minana natin yung kasalanan. Paano po natin nalaman na minana natin yung kasalanan? Meron po bang hindi mamamatay sa atin? Lahat tayo mamamatay. That's the penalty of that sin. Nung una silang nilikha, nung hindi pa sila nagkakasala, wala pa silang kamatayan. But when they sin, anong sabi sa kanila? The moment that you eat, you shall surely die. So ngayon, dahil minana natin, lahat tayo namamatay. Lahat tayo mamamatay. Hindi ba? At ang hindi natin alam, dahil dun sa kasalanan, there is nothing in our being na hindi naapektuhan ng kasalanan. Kung saan tubog po tayo talaga. At dahil doon, tayo ay corrupted. And because we are corrupted, we cannot do anything spiritually. May qualification po, no? Spiritually good. We can do good, but not spiritually good. Because we are corrupted by sin. Kaya sabi natin, paano may mga gumagawa na naman ng mabuti? Ganda naman yung ginagawa nila talaga. Pero even that is not acceptable because of sin. So yun, napakahalaga nating maintindihan. We are acceptable not sa ating Panginoon dahil doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus. At ang katwiran niya ay napunta sa atin dahil tayo ay nagtiwala at sumunod sa Kanya. So, ang dali po ng test, ano? Tunay ba yung pananampalataya ko?
Tunay ba na nagtitiwala ako? John gave us the test. Sumusunod ka ba sa utos ng Panginoon? Ano bang mga utos? Diba? Pagsasama-sama natin ng paglinggo, panambahan, pagtutulungan, pagmamahalan sa isa't isa, pananalangin. Ang kasakitan ng kalingkingan ay kasakitan ng buong katawan. Kasama ka ba? Kapag nandito ka sa church, o nandito ka lang kasi gusto mo mag-church, pagkatapos, okay ka na. We are not called for ourselves. We are called to serve. Tandaan po natin yan. Tinawag tayo ng Panginoon upang maging lingkod. At sa ating pagiging lingkod, ang ating pinaglilingkuran natin ng Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa isa't isa. That's how we serve. We serve God by serving each other, by loving each other. So you cannot be just here for yourself. We have to be here for each other. At kailangan natin ng pastor. We know that. It's not something that is, I believe, optional para sa atin. We need a shepherd na mag-guide sa atin palagi. A shepherd that will pray for us day and night. A shepherd that will lead us to the pasture land. Pero at the same time, kailangan tayo ay sama-samang nananalangin at magkakaisang humihingi ng gabay sa ating Panginoon. Sapagkat dito sa binasa nating istorya, meron silang kaguluhan, pagkakahiwalay. And that is the church of the apostle, John himself. Dito, kailangan nating maging buo. We have fellowship with God if we have fellowship with each other. Ganun, no? Hindi pala hindi ang fellowship pala sa Panginoon. Nararanasan natin yan kapag nandito tayo sa isa't isa. So we have to care. Mga bagong member, that's the responsibility that we have for each other. Yung matatagal na. Are you growing? O tayo nagiging bansot? Kasi hindi tayo involved. Alam nyo, that's why one way para maging bansot yung ating spiritual life. We don't take part. We're here for ourselves. That's not why you're here. You're here for each other. Christian life should be marked by continuous growth. And we ought to live a victorious life. Because you know what? We have overcome the world. Sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So ito po yung hamon sa atin ngayong umaga. At kung wala pa po tayo kay Kristo, ang hamon po sa atin ay ano po ang hinihintay natin?
Ang hamon po sa atin ng salita ng Panginoon, tayo'y tumalikod sa kasalanan patungo sa Kanya at kilalanin siya bilang Panginoon at sumunod sa Kanya sa Kanyang mga utos. Yun po yung pasimula. At sa ating mga mananampalataya, nandun palagi ang ating pagnanais na maging bahagi ng katawan at magsilbi para sa ikilalakas ng isa't isa. When you serve others to strengthen them, it always strengthens us. So kung gusto po nating lumakas sa pananampalataya, dito po, magkakasama tayo sa panalangin, sa pag-aaral, sa pakikinig, at ating tinutugon. Tayo dapat ang unang tumutugon sa pangangailangan ng bawat isang kapatid. Huwag nating hintayin na umabot sa sukdulan. Kung kinakailangan nating hatakin ang kapatid sa tabi, gawin natin. Nang sa gayon, tayo'y mananatiling malakas. Kasi lagi tayong may challenge. Alam niyo po ba yan? There's always that, dito na ako magtatapos, yung sinasabi ni Pastor Noel na the conflict between the age to come and the present age. Kasi yung age to come, nandito na, nang dumating yung Panginoon. And the age to come, yun ang ating pupuntahan. Pero nagsisimula na, spiritually speaking. Pero nandito pa rin tayo sa present age na kung saan nandito yung ating struggles. Nais nating sumunod sa Panginoon, pero nandun palagi yung paghatak. Di ba? Si Pablo mismo. Pero we can say no. Because we already overcome. At kahit na mahulog tayo, temporary lang yon. We rise up. Hindi tayo nananatili sa pagkadapa. Lagi tayong tumatayo. Sapagkat sa ating Panginoon, palaging may panibagong simula. He is faithful and just to forgive all our sins. Sa mga Kristiyano po yun. So kung mayroon pong kasalanan, huwag po tayong mahiya. Huwag po tayong magtago. Una, ibigay natin sa Panginoon. At kung nagkasala tayo sa kapatid, harapin natin siya at humingi tayo ng tawad. Diyan lamang tayo mananatiling malakas at magkakaroon ng pagbabantay sa isa't isa. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na mapagpala at dakila. Tunay nga, Panginoon, na humihingi po kami ng awa at humihingi po kami ng bagong pasimula. At dalangin ko, Panginoon, sa pagpili at paghingiling po ng PRBC ng panibagong shepherd dito po sa kanila. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo po silang buuin at gabayan at makita po nila, Panginoon, ang iyong kalooban. At nananalig ako, Panginoon, patuloy ang biyaya mo at patuloy ang pagpapala mo sapagkat sa iyo po kami nagtitiwala. Sa ngalan po ni Kristo ng Panginoon. Amen.